And so for today's video guys, we're going to make the creamy maha blanca. So nailagay na po natin ang ating mga ingredients. Papakita ko po mamaya guys. And so slow fire po siya para hindi siya masunog. So andyan na po. Pwede po kayong gumamit ng whole corn kernels or pwede rin po yung half. Ayan. So, hahaluin lang po natin siya hanggang sa mag-bubbles na. And then later on, kapag kumulo na po siya, saka natin ilalagay yung cornstarch. So, hindi po natin tinapon yung pinagbabaran ng ating sweet corn. And dyan po natin i-dissolve yung cornstarch para po ihalo natin siya ng maigi. So, we're going to set aside and we're going to cook first our corn and other ingredients. So, slow fire lang po siya guys para hindi po ma-burn ang ating maha blanca. Ayan. So, habang niluluto natin guys, lagyan din po natin ng asukal. Sugar. And then, ihahalo lang po natin siya guys. Then, habang niluluto natin siya ng slow fire, ay i-mix na rin po natin ang ating cornstarch hanggang sa ma-dissolve po siya. Nadi-dissolve na po yung sugar. Haluin lang po natin siya hanggang sa mag-bubbles. Hindi pa siya kumukulo guys. So, titikman natin kung matamis na ba siya. Kulang sa tamis. So, we're going to put all the condensed milk. Ayan. So, hahalo-haluin lang natin siya hanggang sa ma-dissolve ang kanyang mga sugar at mga other contents. And then, habang hinahalo po natin siya, imimix na po natin ang ating cornstarch with water. So, kulang po ng water kanina yung ating cornstarch. So, dadagdagan po natin siya ng drinking water hanggang sa ma-dissolve po siya. Ayan, so habang niluluto natin yung ating mga ibang ingredients, nilusaw na po natin yung ating cornstarch. Ayan. So, stir constantly para malusaw ang ating cornstarch bago natin ilagay sa ating ibang ingredients. Make sure po na lahat po ng cornstarch ay na-dissolve para maganda po yung pagkakaluto ng ating creamy maha blanca. Ayan. Kasi malapit na siyang kumulo guys. Mainit na siya. Ayan. Kailangan nating lutuin siya guys, o kaya kapag kumulo na kasi yung coconut milk. Diba? Ang bango. Kung meron kayong vanilla, pwede ring lagyan ng vanilla. Pero optional naman yun guys. Para mas lalo pa siyang bumango. So, ayan ang ating corn kernels. Diba? Tikman natin. Matamis na siya. So, dadagdagan lang natin siya ng asukal kasi mamaya ipo-pour natin yung cornstarch. And mag-a-adjust din po yung sweetness niyan pag nalagay na yung cornstarch. So, we're going to just stir it. Ayan, malapit na siyang kumulo. Once na kumulo, and then we're going to put now the cornstarch. So, ayan, nag-start na siyang kumulo-kulo guys. Basta slow fire lang siya. And then we're going to put the cornstarch. So, ihahalo lang natin. And slowly, we're going to pour the cornstarch. So, dahan-dahan lang. So, ihalo lang natin siya ng ihalo.
hanggang ma-fully incorporated na sila. Ayan. Make sure na na-dissolve natin maigi ang ating cornstarch para hindi po siya mamuo. So, ayan. Continuous stirring lang para hindi po siya magdikit-dikit sa ating lutuan. So, ayan. Ayun, dumidikit na siya. So, ihalo lang natin siya ng mabilis para hindi siya dumikit, guys. Ayan, nagdikit-dikit na siya. Ayan. Continuous lang ang paghalo kasi dumidikit na siya. Ayan. So, mahina lang po dapat yung apoy natin para hindi siya masunog. So, right now, we're going to use this wood one kasi ano na siya, mahirap na siyang ihalo. So, we're going to use the wood one. Continuous stirring lang siya, guys. Slow fire. And then, stir it constantly. Dapat mabilis po yung paghalo natin para mamuo po siya. Ayan, so, lapit na siyang magbuo-buo. So, continuous lang ang paghalo natin sa ating maha blanca para hindi po siya dumikit sa ating kawali at hindi po siya masunog. So, ayan, slow fire lang po yung gamit natin hanggang sa maging thick na po ang ating creamy maha blanca. So, ayan na guys, oh. Oh. Nagka-transition na siya into a thick maha blanca. Continuous stirring. Maproseso lang po talaga ang paggawa ng maha blanca. Pero, at the end, napakasarap po niya, guys. Lalo na kapag sa toppings, lalagyan po siya ng maraming cheese. Ayan, so nagiging thick ng ating maha blanca. So, continuous lang sa stirring para hindi siya dumikit sa ating kawali. So, mahirap na siyang ihalo, guys. Pero kailangan nating lutuin na maigi ang ating maha blanca. So, ayan, dumidikit na siya. So, we need to continue stirring it. Ayan. So, kailangan natin lutuin ng maigi ang ating maha blanca. So, ganyan na siya ka-thick, oh. Make sure na lutong-luto na ang ating creamy maha blanca bago natin ilagay sa ating molder. So, luto na ang ating creamy maha blanca and then we're going to put this here. And we're going to arrange it.
Papalamigin natin siya, guys. So, after natin maluto ang ating creamy maha blanca, ilalagay po natin siya sa mga lanyera or dito po sa ating plastic one para i-mold. And then, we're going to set it down to cool. And we're going to put it to the fridge later on. So, ayan. And so, that's it, guys. We have put it in a plastic box. So, ayan na. Minold na natin siya. And then, later on, lalagyan na siya natin mamaya ng cheese toppings. So, ayan. Creamy maha blanca. So, ayan po mga mamshi, once na nag-cool down na po ang ating creamy maha blanca, ay ilalagay na rin po natin ang ating cheese. So, we're going to use the cheese. It's Eden cheese. So, ayan. And we're going to get a grater. Ayan. And we're going to put the cheese on top, guys. Ayan. Mas maraming cheese, mas yummy. Favorite ko talaga yung cheese niya. So, we're going to put some cheese, more cheese on top. So creamy and so cheesy. Favorite ko talaga yung cheese, guys. Kaya gusto ko yung maraming cheese. So, that's it, guys. And that's our creamy maha blanca. So, thank you for watching. And when it totally cool down, ilalagay na po natin siya sa fridge. Ayan. Thank you for watching.